Sa nakaraang video, pinuntahan natin ang Centennial Toog Tree na matatagpuan sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. At binisita din natin ang abandonadong bridge project na matatagpuan sa bayan ng Esperanza, Agusan del Norte. At sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, ngayong araw ang pupuntahan naman natin ay ang mga nakatagong tourist spots na libre at walang bayad, tulad ng Suba Cold Spring na sobrang linaw ng tubig at Panaraga Beach na isang mahabang white sand beach na matatagpuan sa Barobo, Agusan del Sur. Tara, samahan niyo ako muli sa isa na namang paglalakbay at sama-sama nating tuklasin ang mga nakatago at nakamamanghang tourist spots na matatagpuan sa Barobo, Agusan del Sur. Good morning mga idol at andito na tayo ngayon sa San Francisco, Agusan del Sur. Kagabi, bumiyahe kami ng mga kulang-kulang mga 2 oras galing dun sa pinuntahan natin sa Las Nieves. At ayun na nga, nakarating na kami dito sa San Francisco at may base camp pala tayo dito mga idol sa mga hindi nakakaalam. At panoorin niyo sa mga previous episodes natin ay may mga vlogs din ako tungkol dito sa area natin dito sa San Francisco. Kahapon, na-mention ko na may pupuntahan tayong mga ibang lugar tulad ng falls. Pero ngayong araw ay mukhang magbabago yung plano natin mga idol. Nag-research ako sa Google Maps. May nakita akong magandang lugar na puntahan. Ang una nating destination ngayong araw ay tinatawag na Suba Cold Spring. So galing dito sa kinatatayuan natin, siguro babiyahe tayo ng kulang-kulang mga 1 oras kalahati or 2 oras papunta dun sa Municipality of Barobo. Pero anyway mga idol, simulan natin yung biyahe natin ngayong araw. Tara, puntahan natin yung Suba Cold Spring. Time check, 8:45 ng umaga at maaga kaming umalis. Meron tayong 45 kilometers na babiyahiin galing dito papunta dun sa Suba Cold Spring at may higit 1 oras yung biyahe mga idol. Hindi ko lang alam ang status ng daan dun sa papunta dun. So sana ay kaya na minivan para mapuntahan natin yung na-research ko sa Google Maps. By the way mga idol, may marami pang mga pwedeng puntahan dito malapit sa San Francisco at saka sa Barobo tulad ng Bugak Cold Spring. Pero hindi na natin pupuntahan yun kasi marami na nakapunta at marami nang nakakaalam dun eh. So yung pupuntahan natin ngayon ay hindi masyadong mainstream o hindi masyadong sikat. Although may mga pumupunta na pero bibihira siya makita sa Facebook mga idol. So yan ang sisikapin nating mapuntahan ngayong araw. Gaya muna tayo mga idol. 44 kilometers na lang papunta doon. Okay mga idol at narating na natin yung bayan ng Barobo. Ito na mismo yung sentro ng Barobo mga idol. At dito na rin kami nagpagas kasi medyo mura ang gasolina dito kumpara doon sa San Francisco. So more or less mga 2 or 3 pesos yung difference. So sa mga dadaan dito at aabot pa yung gasolina nyo papunta dito sa Barobo ay dito na kayo magpagas dahil mas mura. At by the way mga idol, dito sa kanto ay kakanan tayo dito Ayon dito sa Google Maps, galing dito sa Barobo ay 27 kilometers papunta dun sa Suba Cold Spring. More or less mga 40 to 45 minutes na biyahe. At itong bayan na to ng Barobo, medyo matraffic itong sentro dito sa Barobo mga idol. So ayan, nakikita niyo maraming motor, maraming sasakyan. Pero meron naman silang diversion road mga idol. At makikita nyo naman sa Google Maps yan. Kami, sinadya na talaga namin na dito dumaan para maipakita sa inyo ang itsura
ng bayan ng Barobo. Yan. Dito sa kanto ay kakaliwa tayo. May mga nakalagay naman eh. Kauswagan, San Roque, Unidad, Gamot, Suwa, Kabakungan. So, dito tayo. Mukhang magbabayad tayo ng environmental fee dito. Tourist information. Full stop, environmental fee. Boss, sa Suba Cold Spring, Nata environmental fees. ito pila dito? Ang 25 pa isa. 25. Dito sa may kanto, magbabayad tayo ng environmental fee na, pila to? 25? 25 pesos. Sir, aside sa Suba Cold Spring, unsa pa pwede adtuan diri? Kuan, panaraga o kinabihagan. Maagian, ragyapon na muna. Pag-abot din sa barangay Gamot, ang karang Subakol Spring mo sa Kabakong nga manak patoo. Oo. Sa panaraga kapawala. Tapos dito mo padulong sa kinabihagan. So, Unsa may na-added to? beach gyapon dia sir. Beach, white sand. Oo. White sand na siya. Na kada nga ticket pwede na bisag asa nimo. Pwede na ni siya. So, naman na yung mga sign dito, no? Makita mo na. Sige. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, so, ayan. Marami pa palang pwedeng mapuntahan dito. Aside sa Suba Cold Spring. At pupuntahan natin lahat yan, mga idol, para maipakita namin sa inyo kung ano nga ba yung posibleng mapuntahan ninyo dito sa lugar na to, mga idol. So, ito ay part pa rin pala ng Municipality of Barobo. So, malapit lang, mga idol. Galing dito sa kanto, mga 24 kilometers lang yung nais natin puntahan na Suba Cold Spring. At siguro, andun na rin sa area na yon yung mga pwede nating mapuntahan na ibang tourist spot dito sa lugar na to. So ayan, mga idol, biyahe lang tayo at mamaya ay makikita nyo rin kung ano nga ba yung mga pwede mapuntahan dito. Tara, let's go. 30 minutes na lang to 35 minutes yung biyahe. Biyahe muna tayo. Sementado at may konting rough road pero kaya naman daw ng minivan, sabi ni Sir sa tourism. Ayan, mga idol, at mga 11 kilometers na lang ay mararating na natin yung ang tawag doon? Suba Cold Spring. At ay nakita namin itong overlooking na area dito. Solid. Overlooking na, mga idol. Tara, tuloy natin yung biyahe. At saglit na lang to, mga 19 minutes na lang ay mararating na natin yung Suba Cold Spring. Tara, biyahe muna tayo ulit. Nag-stop over lang kami kasi namangha kami sa mga tanawin dito sa overlooking na spot na to. Tara, biyahe tayo ulit. Let's go. Ano yun? Saan man eh? Radin Cave. Barangay Gamot. Ayan. Ito na nga yun. Medyo marami palang bahay dito. So, ayan na, may mga sign din na ito. This way to Panaraga Beach, Kinabihagan Beach and Camping Site Resort. Ayun. So, mamaya, pupuntahan natin yan. Unahin lang muna natin tong Suba Cold Spring. Tingnan natin kung anong meron dito. Pagkatapos doon, lipat tayo dito sa Panaraga Beach. Tapos tingnan natin kung may nakita kaming itong Radins na cave. So, tingnan natin mamaya kung kaya natin puntahan yan lahat. Maaga pa naman eh. Radins. Gupusod, no? Cave. Mamaya, balikan natin to. Pag galing natin dun sa Suba Cold Spring, kaya dadaanan natin to mamaya ang Radins. Tingnan natin. Kasi cave yun, mga idol. Tsaka mura ng entrance, 50 pesos lang. So, puntahan na natin lahat yan. O tara, meron na lang tayong 4.6 kilometers. Mga 8 minutes na biyahe papunta doon sa Suba Cold Spring. Sobrang lapit na lang, mga idol.
Postal na pala itong mga idol, oh. Hindi ko lang alam. Ayun, oh. Dagat na yan. Grabe, overlooking na. Solid. Ayan, may mga tindahan pa pala dito. Tsaka may mga nagbebenta din ng gasolina. Just in case na magkulang yung gas nyo sa motor. Ayan, ito na pala yung rough road mga idol. Mga 1.7 kilometers away. Sa Suba, Cold Spring. Pero okay naman, hindi naman maputik. Tinambakan nila ng limestone yung kalsada. Kaya okay lang. Tsaka hindi naman masyado malubak. Medyo liblib na rin itong lugar na to mga idol. Ayan, no? Sa mga paligid, sa paligid natin ay gubat na. Tsaka bibihira na lang yung makikita nating mga bahay-bahay. Pero malapit na tayo mga idol. 1.3 kilometers away. Uy, overlooking, oh. Wow! Solid. Pababa. Matarik. Medyo malapit na tayo mga idol. 270 meters. Mararating na natin yung nais natin puntahan. At eto, may community na. Welcome visitors. Anong tawag sa lugar na to? Barangay Kabakungan. Ayan. Dito tayo sa kaliwa. Ayan. Ibuakan. Ito. Te, may buntag. Pwede mong utahan na. Diri ang Suba, Cold Spring. Diri lang. Salamat, te. Medyo pababa. Pero kaya ng mga kotse to or mga sedan. So, ito pala yung itsura ng kalsada mga idol. Okay lang. Rough road pero kaya. Cool, may buntag. Diri padulungan ka tong Cold Spring? Diri. Baka sulod na yan sa sakyanan. Salamat, Col. So, ito pala yung kanto mga idol papasok. Welcome visitors. Barangay Kabakungan. Health Center. So, ayan. Tingnan natin kung kaya ng minivan. Muna siya. Muna siya doon sa baba. Kano, clear siya. Nara sa baba mo. Muna siya. Dito. So, nakakapasok pala yung mga sasakyan hanggang dito. Pati yung mga motor. Alinaw, grabe. Ang linaw mga idol. Tabi pala siya ng ilog, kaya Suba. Kasi ibig sabihin ng Suba sa Bisaya mga idol ay ilog. Sapa, ilog. So, ayan, dito na tayo. May buntag, Col. Tapi lang, entrance pay. Wala entrance? Ay mo ba? Cottage. Ug dili mag-cottage. Wala bayad. Grabe, libre pala to dito mga ito. Anong libre siya, ya? Saan di sa public ni siya? Sa barangay ni siya. Ang kaning sa mga cottage mo lang ang private. Ay, mo ba? So ayan mga idol, sa mga gustong pumunta dito ay libre lang pala. Yung Cold Spring mismo dahil sa barangay ito. Pero yung mga cottage, eto na yung mga private at eto yung mabayad. Kunyari, gusto nyo mag-cottage ay magbayad na lang kayo. Pila po ang mga cottage ya? 300. So ayan, 300 pesos yung cottage sa mga gustong mag-cottage. Pakita ko sa inyo mga idol, baba tayo. Habang nagre-ready pa si Madam doon. Dahil may ligo kami. Solid. Ang linaw. Grabe ang linaw.
Okay, nagtanggal na tayo ng mic mga idol. At subukan natin yung tubig dito. Hindi siya malalim ngayon mga idol dahil low tide. Pero pag mainit naman daw yung panahon, sabi ni kuya, ay wala naman daw lumot. Ito pala yung source dito. Dito pala yung source ng tubig mga idol galing sa bundok at pupunta dun. Kaya sobrang linaw niya kasi galing siya sa bundok eh. Madulas lang talaga mga idol. May mga isda. Ayan, mababaw lang siya sa ngayon. Hindi tayo maaaring sumisid. Hanggang tuhod lang siya eh. Ayan. Extend ko na lang. So ayan mga idol, tapos na tayo dun sa Suba Cold Spring. Ngayon naman ay pupuntahan natin yung Radin's Cave. Hanapin lang natin yung kanto papasok dun. Sa mga gustong pumunta pala dun sa Suba Cold Spring mga idol, wala pa lang yung entrance fee. Libre ang maligo doon. Ang may bayad lang is yung cottage. Tsaka kung kunyari gagamit kayo ng CR ay magbayad na rin kayo mga idol. Tulungan natin yung mga resort doon sa paligid para masustain nila yung mga gastusin doon sa ginagawa nilang mga facilities. Pero yung mismong paliguan sa barangay yun mga idol, kaya libre lang siya. Ayan, ito na yung kanto papasok sa Radin's Cave. Rough road siya mga idol. Kaya naman ng minivan. Pasok tayo. Hindi ko alam kung gaano kalayo, pero pasukin na natin mga idol. Tara, pasok tayo. Oh, dagat din eh. Ayo. Pila entrance fee te? Oo. 50 each. Okay mga idol, pasok tayo dito sa papuntang cave. So maglalakad lang kami ni Madam. Uy, sobrang matarik pala mga idol oh. Tara, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, baka madulas. So hawak sa lubid para safety. Ito na pala yung cave. Ayun oh, sa baba. So kailangan hawak talaga para safe. Ito na yung bungad ng cave. Tapos ang lusot nito ay dagat na. Hi boss, may buntag. Dili pa daw dagat? Okay. Muna yung cave. Grabe, solid. Ha? Ay, ayun o, cave. May papasok dito. Nakakatakot, ang dilim. Pero ito na mismo, cave ito mga idol oh. Ayun oh. Grabe. Napaka-solid. No? Nice no?
Asa? Grabe. Ito na mismo yung cave. Hmm. Tapos may butas pa dun, oh. Tapos dito rin. Sa kabila. Tapos rinig mo na dito yung, ayun, yung dagat, oh. Solid. White sand. Tara, punta tayo sa dagat, mga idol. Wow. White sand. Wow. Pino. Sun check. Ay, grabe, pino. Ayan, oh. Medyo basa pa yan, mga idol, ha. Tsaka white sand siya. Ganda. Oh, ito yung parte ng cave. Ito naman sa labas. Ito yung dulo niya, bato na yun, doon. Tapos dito rin sa kabila, bato na rin siya. Diba? Ang laki ng mga alon, no? Doon tayo nanggaling sa taas. May mga seaweeds lang siya, mga idol. Tsaka mga kahoy, kasi maalon eh. Pupunta talaga sa dalampasigan yung mga dumi pag ganito kaalon. Kasi ang lalaki mga alon, no? Parang kapantay ng isang tao. Pupunta tayo ng alon. Bihira to makita sa Facebook, mga idol. Kung magkaroon kayo ng chance na pumunta dito, ay puntahan nyo. Sobrang sulit. 50 pesos lang yung entrance fee. Kapag gusto nyong maligo, ay 100 pesos ang entrance fee, mga idol. Okay, tapos na tayo sa Radin's Hidden Resort and Cave, mga idol. At ngayon naman ay on the way tayo doon sa Panaraga Beach. On the way tayo doon sa Panaraga Beach, mga idol. Doon naman tayo. Tingnan natin kung ano yung makikita natin doon. Environmental fee? Nga ba environmental dre? Ano ba yun, sir? 5 minutes, sir. Kadang... Nakatikit na mo dito. nana, kani? Abi? Mane? Checking. Dito sa kanto? Nagsulod. Okay. Sige, Lagi ka, sir. Kuan, San Franz lang. Thank you. Dito na entrance fee dito, ito pila. Ano lang, cottage na lang. Cottage na lang. Okay. Unsa man ning Panaraga sa barangay ni? Sa LGU ni siya. Amo na yun. Thank you, sir. Salamat. Okay, mga idol. Ayon kay sir ay yung Panaraga Beach ay libre. Grabe, isipin mo. May mga ganito pa palang mga tourist spot dito sa Pilipinas, yung libre lang. Doon kanina sa pinuntahan natin na Suba, Cold Spring, libre. Pagdating naman natin dito, libre pa rin. Pero yung cottage, mga idol, dahil private siya, yun lang yung babayaran ninyo. Pero yung entrance fee sa beach mismo ay libre. Akalaan yung mga idol, no? May mga libre pa pala mga tourist spot dito sa Pilipinas. So ayan, tuloy-tuloy tayo. Sementado pa rin yung kalsada. Ayan, oh, ayan yung itsura ng kalsada dito, mga idol. Sementado, papunta dun sa dagat. Wow! Uy, white sand. White sand. Ayun, may mga resort na pala dito sa tabing dagat. Dito na tayo. Doon na ito. Ganda din. Ang haba pala nito, mga idol, oh. Ayun pala yung mga cottage na may mga bayad. So yung beach, eto na mismo sa tapat, andyan yung kalsada sa gitna. So pwede lang kayo maligo. Pumunta kayo dito, libre lang. Park kayo dito sa gilid. Tulad namin, nagpark na kami dito. Tapos maligo na kayo dyan, libre na yan. Diba? Akalain mo. 25 pesos lang yung environmental fee.
pwede ka na makapunta sa lahat ng tourist spot nila dito sa area na to. Tapos tayo napalipad ng drone. At may nakita ako doon sa bandang dulo. Mukhang maganda ang beach doon. Tingnan natin para makita natin na malapitan sa baba. Mag-explore muna tayo dito ng kaunti. Ayan o. Welcome to Panaraga Beach Resort. May mga water activities din dito na pwede nyo rentahan. At ito naman yung mga cottage sa paligid na pwede nyo rentahan din. Kung kayo ay pupunta dito, mag-outing kayo. Ayan o, may mga tindahan din, no? Pwede kayo mamili ng mga uling, mga pagkain. Isda, ay oo, may isda din, no? Pwede rin. Tapos, eto, may ibang resort din dito. Ang tawag naman dito ay Shama La Vita Resort. So, ayan. So, ito, may mga tulugan sila. May tindahan din. Malamang may isda kasi may styro din. Ayun, may mga accommodation sila. Ayun, may kubo. Ay, may duyan. Ayun, may duyan sila doon. Ayun, may mga cottage. Mas maganda ang cottage dito sa side na to. Ayan, itong sa parte na to may bato eh. Ito na yung mabato na side ng dagat. Tapos ito yun, no, may mga pang water activities. Banana boat, yung flying fish, double body, UFO, yan yun. Oh, may mga Ritz. And mga cottage, iba't ibang mga resort na din yan. Tapos doon sa dulo meron pa din iba, tingnan natin. Itong area na to, wala masyadong development. So part pa rin to ng Barobo. Ito may Eden by the Bay. Yun, may resort din dyan. Ito, resort din, no? Mas maganda ang mga kubo dito. Meron din dito sa kabila. Meron din dito sa kaliwa natin. Ayan, no? Mga accommodation siguro yan. Ayan, no? May mga kubo na malalaki. Ayan. Payag sa Baybay Beach Resort. Yun. So, ito na yung medyo dulo ng... Ay, may mga... Oh, ayan, no. Kung gusto niyo mag-picture, pwede pala dyan, no. Ano ito drama eh? Wanengs. Ang dami palang mga resort dito, mga idol. Ito na yung medyo dulo ng Panaraga. Oy, Panaraga Ocean View Resort. Aside, ang haba pala nito mga idol. Ang daming mga resort. So, kahit sa mga holidays na tingin natin ay maraming tao, ay hindi kayo mauubusan ng resort dito sa sobrang haba. Sobrang dami ng mga resort na pwede nyo pagpilian. May mga resort, wala na, hanggang dito na lang. Ayun na, wala nang kalsada. Footbridge na lang siya.
So ayan, ikot na tayo. Ganda dito. Pwede mag-camp dito, oh. O yun, oh. Pwede mag-car camp dito, mga idol. Pwede mag-car camp dito. Sa mga gusto mag-car camping, pwede kayo dito. Maraming spot. Solid. Balik ka dali dito. Balikan natin to. Sarap mag-car camp dito. Pwede mag-car camp din, Mi. Nice guy. Oh, dito. Tulad dito, mga idol, oh. Tingnan nyo. Pwede dito mag-car camp. Ayan, oh. Pwede mag-car camp dyan. Tapos dyan sa damo. Diba? Solid. Maganda. Maganda dito. Dyan, oh. Kahit dyan na. Pwede na yan. Car camp. Oh, kasya naman sa sasakyan dyan, eh. Isa din dun. True. Tara, tara. May nakita kami na duyan. Oh. Tara. May malaking duyan, no? Subukan daw ni Madam. Oh, dira ka, magkuhan. Ah. Gigi, sige na! Sige na. Let's go! Woo! Alright! Baka maputol. Alright! Woo! At paalis na kami at medyo nag-enjoy kami dun sa mga tali na yun. Ano mo tawag dun? Swing. At ito, paalis na kami mga idol. Ang kasunod naman natin na destinasyon ay Enchanted River. At galing dito sa Penaraga Beach, siguro babiyahe tayo ng mga 30 to 45 minutes papunta dun sa Enchanted River. At dahil tanghali na, ay doon na rin kami mag-lunch ni Madam. So, ayan. Medyo hiningal kami doon sa mga ginawa namin doon sa rides. Tsaka mga idol, take note ha. Libre lang yun. Walang bayad yung mga ganong mga, ano mo tawag doon? Mga rides. Di ba? Sulit yung pagpunta namin dito. Okay, mga idol, at narating na natin ang Enchanted River. Ito na mismo yun. Ayan o, may malaking mukha. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. At ito na yun. Dito na yung entrance nila at magbabayad na tayo ng 100 pesos. 100 ba? Oh, 100. Sabi ni Madam, 100 daw. Malaman ko na yun. Maligo na yan kung paano yan. Alright. So, dito na tayo sa mismong Enchanted River mga idol. Papasok na tayo. At yun yung shuttle na libre. Papasok dito sa loob. Kasi medyo malayo yung parking area. Stress. So yan. Sakto pala yung pagdating natin dito. May fish feeding sila. Every alas 12 tsaka alas 3 ng hapon. Yang mapiara rin. Kina na diri? Ha?
Sugod naman ito, no? Di ko ganun din. Pila na ko lang kayo. Wala, kamahal-mahal, hindi mo magamit sa tubig. Pwede ata ang kwan, 360. Pwede? Waterproof ata. Waterproof, di ba? Ignorante mga budbos. Sige, kaya kayo nga tiya. Mugo ba? Wala ko sa Sobra lapas. 30. 30 kapil, di pwede sa tubig. Waterproof ata siya, kaya ang battery na may goma. Pero, may ilan lang siya po. Dili. Sige, kita ka video no ah. Ay, Nakakita ka pa na eh. oy. Oh, nakatinig ka na. So, ayan mga idol, tapos na tayong nag-swimming dito. At hindi siya gaanong kalinaw, may mga pagkakataon pa na mas malinaw ang tubig kaysa dito mga idol. Pero although nakikita nyo naman sa camera, sobrang kulay parang blue-green siya, no? Pero may mga times talaga na nagkukulay blue lang siya, tapos papunta ng clear. So, ayan, ganyan ang kulay kasi high tide siya, medyo green. Pero pag low tide, galing dito sa bukal ang tubig, talagang super blue yung tubig, as mas malinaw siya mga idol. Pero ganun pa man, ay napakaganda pa rin tingnan sa camera. Nakakahinga lang mag-swimming dito kasi medyo malalim. So ayan mga idol, hindi na tayo mapapalipad ng drone kasi sobrang masukal ang lugar na to at baka sumabit yung drone natin. So ayan mga idol, ito yung Enchanted River dito sa Hinatuan. Okay, so ayan, at naglakad na lang kami papunta doon sa parking kasi medyo matagal yung shuttle, tsaka marami naghihintay doon sa exit. So exercise na lang tayo mga idol. Tsaka maganda naman lakaran dito, forest. Diba? Solid. Baka may tumawid na sawa. Sana nag-enjoy kayo sa mga pinuntahan naming lugar. At kung gusto niyo itong puntahan mga idol ay puntahan nyo kasi sobrang ganda yung mga napuntahan natin ngayong araw. Gusto ko magpasalamat sa mga bago dito sa channel natin at sa mga dati pa na sumusuporta. Maraming salamat din sa inyo. Tatapusin ko na ang vlog dito. Once again, ito ang Biyahe with Ken. Lagi kayong mag-ingat at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan mga idol. Maraming salamat once again. Paalam mga idol. Paalam!